Ang susunod na programa ay rated PG. Patnubay at gabay ng magulang ay kailangan sa mga batang manonood. Napakagulo niyo pang maglaro. I So, think kung sino- yung mga dark brown yun ang matibay. Tinuturo niya kami sa mali eh. Mali yun, Kuya Dennis. Bakit mo tinuturo yung nakalubog? Ito parang Parang si Tito Dens, ang dami niyang sinasabing paligoy-ligoy. matibay. Bahala ng buhay. Sorry. Gusto rin nila malaglag ako. Kasi bawas ako sa kalaban nilang tatlo. Tama Sa ilalim, tama natin. Hindi na mentionan to eh. Mention. Naguluhan ako kasi hindi ba talaga sila marunong? Feeling ko talaga may nanggugulo. Kung wala ka tinatago, ba't ka natatawa? Oh. Madalas sa buhay ay kailangan natin ng tiwala. Tiwala sa mundo, tiwala sa isa't isa. Pero ikaw ba, gaano kalakas ang tiwala mo sa sarili mo? Sapat ba yan para maging kampante ka sa mga desisyon mo sa buhay? O sapat ba yan para pagkatiwalaan mo ang iyong mga tamang hinala? Ako si Luis Manzano, ang inyong lead investigator at welcome sa kauna-unahang reality mystery game show ng Pi Channel, ang Tamang Hinala. Bawat linggo, isang kaso ang ating lulutasin at syempre mga katropa ay kasama kayo sa pag-iimbestiga ngayong Sabado at Linggo at syempre bilang reward sa mga tamang hinala skills ninyo ay may mga pabuya kayo. Ganyan kami dito sa Pi. Katunayan, meron tayong 10 mananalo ng pabuya na 500 pesos at syempre meron tayong 5 na mananalo ng pabuyang 1,000 pesos at 2 ang mananalo ng aming pabuya na 2,500 pesos ngayong linggo. Isang karumal-dumal na krimen ang nangyari sa scene of the crime na susubukan kung gaano kagaling ang mga detective skills ninyong lahat. 4 na celebrities ang haharap sa masinsinang investigasyon para lutasin ang isang matinding kaso. 3 sa kanila ay inosente at 1 ang salarin. Bago sumalang sa investigasyon, nagbukas na ng evidence boxes ang mga suspect. Ang nakakita ng pustiso na ebidensya sa kaso, siya ang salarin. Ang goal ng mga inosente ay mahulaan ng tama kung sino ang salarin. At ang goal naman ng salarin ay maitago ang kanyang identity hanggang dulo. Kung sino magtagumpay pagkatapos ng pag-iimbestiga sa mga fact-finding missions, siya mag-uwi ng 20,000 pesos. Sino nga bang totoong inosente? At sino ang salarin? Tawagin na natin ang mga suspect. Papasukin na yung unang suspect. Pasok, Maxine. Maxine Magalona. Ako kasi naturally, I love to play games. I'm competitive. Kaya, kumbaga it's a test. It's a test of your trust. It's a test of the way you read people. So, maganda siyang exercise actually. Kasi minsan nga naman, looks can be deceiving and kahit na mukhang mabait, dun pa tayo minsan naloloko. Maxine, welcome sa Tamang Hinala. Pwesto ka na dyan. Alam niyo po kayo ni Maxine, matagal na kami magkakilala. Ang pamilya namin ay magkakakilala din. Pero ngayon, kailangan natin kalimutan lahat ng iyon dahil isa kang suspect. At ako ang lead investigator. Okay? Kahit magkakilala ang pamilya natin, tapon muna lahat ng iyon. Si Maxine ay isang meditation coach. Yung pagiging meditation coach mo ba, tingin mo may lamang ka, Maxine, para malaman kung sino ang pwedeng salarin? Of course. Ano? Kasi I work with energy. Energy. So mararamdaman ko yan at mababasa ko yung body language.
Kampante ka. Kampante talaga, pero tandaan nyo, hindi lang si Maxine ang kasama natin. Dahil ang pangit naman ng show kung isa lang ang suspect. Tuloy tayo. Yung pangalawang suspect. Papasukin, please. AC. Hello po. AC Soriano. So ako bilang, di naman ako aktor, eto, feeling ko, na-edge ko yung lagi ako nanonood ng mga teleserye. So pag alam kong medyo artificial yung arte, ay, parang nakikita ko na siya yun. Game naman ako lagi. Isa-solve natin yung crime na yan. AC, welcome sa Tamang Hinala. Isa ka sa mga suspect natin ngayon sa isang karumal-dumal na krimen. Ikaw ba, AC, sa tagal na nandito ka sa mundong to, nangyari na ba na yung hinala mo ay mali pala sa kahit anong bagay? Kuya Luis, gusto ko po sana magyabang at sabihin wala akong maling hinala. Pero, alam mo yung sa sobrang dami mo ng maling hinala, na-train ka para maging tama yung hinala mo lagi. Okay, nag-train ka, kinukumbinsi mo ang sarili mo na kahit mali, tama pa rin para sa'yo. Tama ako. Hindi ka nagkakamali, sila ang mag-adjust sa'yo. Tama. Napakaganda ng pag-aisip mo. Sabi ni Maxine kasi kanina, ang ginagawa niya ay energy. Kamusta ang pag-feel mo sa energy ni AC? Confident siya. Confident. Nafe-feel kong parang meron siyang pinaglalaban. May pinaglalaban. Yung pangatlong suspect, pakitawag na please. Maxi, ba't ka na? Lumabas na lang yun bigla. May connivance. May connivance. Hey guys, ako si Paolo Gumabaw. Pinaka siguro tumatak na role ko sa mga tao is yung role ko sa Darna bilang Noah Ballesteros. Nag-enjoy kasi ako sa mga kunwari, sa mga roles, nag-enjoy ako sa mga kontrabida roles. So siguro yung salarin is something that I can pull off. Paolo, welcome sa Tamang Hinala. Thank you, Kois. Kadalasan tatawa siguro ako, kakamayan pa kita, pero hindi pwede dahil akong lead investigator at isa ka sa mga suspect natin. Kung sakasakali man may dalawang kasama na suspect, si Maxine at si AC. Para sa'yo, sino kaya ang mas pagkakatiwalaan sa dalawang yan? Mahirap na magsabi ngayon sa panahon ngayon, pero si Maxine kasi napakahusay din na artista nito. Kaya ibig sabihin, magaling magkumuli. Magaling magsinungaling. Ay, diba? Si AC, sinasabi mo na hindi makabasag Hindi. pinggan. Ang meron pa. Si AC kasi mukhang mabait eh. Parang feeling ko, Wala, diba? nakakatouch. Sa bagay, isang taon kasing naging kontrabida yan sa Diba? Ayun nga, yun yung sinasabi ko. Hindi natin alam kung anong totoo ngayon. At Sorry, mali mo. walang personalan ba? Okay lang. Pero Ako kasi I call myself the truth fairy. The Truth Fairy. So, hindi ako nagsisinungaling. si Ate Max, nako, isang mahusay na artista, mahirap natin makikita kung siya yung salarin o hindi. Si AC naman, meron kasi si AC yung innocent and sweet person type eh. So parang hindi mo talaga masabi. Pero AC, mali mo, ito yung simula ng magandang pagtitinginan nyo. Ay! Paolo sa pagpili. Huy! Huy! Yun pala yun! Hindi pala sa tamang hinala. Diyan nagsisimula yan, di ba? Hinala nila. Tamang-tawanan. Sorry po. Dahil may pang-abot pa nga na suspect. Pakitawag, please. Ay! May mga lamok. Pakisa rin pinto, please. Baka lamokin tayo dito. Naninira ng... Ay, naninira siya. Mainit yung ulo agad ng suspect na yan. Nako. May pinagdadaanan. Ako po si Dennis Padilla at madagal na po akong TV and movie actor. Sa kasalukuyan ay nag-aartista pa rin. Pero sa totoong buhay, hirap ako kasi nahirapan ako mag-effort na itago yung sinasabi ng mata ko. So I have to tell the truth. Tito Dance, mahal kita. So kaya kong sabihin, kayong tatlo na lang ang pagpipilian ngayon sa Tamang Hinala. Teka, sandali kasali ako. Napakabait mo kasi. Imposibleng gumawa ka ng kahit anong karumal-dumal. Ganun tayo eh. Ipupusta ko lahat ng pinaghirapan ko, lahat ng ipon ko na hindi mo kaya gumawa ng masama. Sa itsura pa lang malalaman mo na. Ang aking sasabihin ay binabase ko sa haba ng aking experience. Haba na ngayong Experience. Alam niyo ba, 2023 na ngayon? Yes. Si Tito Dennis, ang huling pagsisinungaling niya ay nung 2001 pa. Ganun kabait yung tao yan. Yes. Sa aking palagay na nafe-feel ko na lamang ako sa kanila. Ay, Wow. Lamang saan? Lamang ako sa pakiramdam. ay,
pakiramdam. Daan nyo, sobrang bait ni Tito Dennis. Linggo-linggo sa patikan pa nagsisimba yan. Yes. Pero katindi yan. Doon, Pero malay naman natin. doon naubos ang ipon ko sa mahal ng pasahe. Kaya ang daming guest eh. Kailangan bawi eh. Pero marahil nagkakasiyahan tayo. Pero sabi ko nga, isang karumal-dumal na kaso ang kailangan nating harapin. At may kinalaman ng kaso na to kay Lola. At eto, panoorin natin kung ano ang mga kaganapan. Ilang buwan nang inaabangan ni Lola Conching ang kanyang kaarawan. Pero ang inaasahan niyang masayang 90th birthday, nabalot ng hindi inaasahang misteryo. Sobrang masayahin talaga si Lolo Conching. Malakas ang tawa niya pag nanonood siya ng noontime show. Pinapagalitan niya yung mga bida pag nagpapaapi sila sa teleserye. Nakikikanta pa sa karaoke. Pero kaninang umaga, bago magsimula ang birthday party niya, nakita ko na lang siyang tulala at hindi na mapatawa. At sa paghahalongkat ng taga-alaga, napag-alaman na kaya hindi makangiti ang lola ay dahil nawawala ang espesyal nitong pustiso. Hindi ko talaga makita. May sentimental value pa naman yung pustiso na yon dahil galing pa ito sa asawa niya na si Lolo Pancho. Kung sino man ang kumuha, maawa kayo. Kailangan makangiti ulit si Lola ngayong birthday niya. Alam ko, isa sa mga bisita ang kumuha. Kaya ang tanong, sino? Sino ang kumuha ng pustiso ni Lola? Mabigat. Grabe. Bakit tumawa? Bakit? Nawawala ang pustiso. Grabe. Na-shock at nalungkot para kay Lola. Kawawa naman yung lola. Di ba? Parang naruwin mo yung kanyang happiness. Kung meron man isang magpapatanggal na pustiso ni Lola, Nay, tanggalin mo muna yan. Ikaw yun. Ako na yung testigo. Sandali. Hindi lahat nadadaan sa edad. Meron mga mas magaling, mga bata pa, pero malupit magsinungaling. Yan ang sinasabi ko. Kaya ako alam ko naman sa sarili ko, wala akong kasalanan. Pag nanakaw ng pustiso, hindi. Pero siguro pag nakaw ng puso, yan. Kung sino man ang nakakita nung pustiso na yun sa loob ng kanyang evidence box, ay siya ang hinahanap nating salarin. Kailangan yung galingan kung hanapin kung sino man ang salarin at syempre kung sino man ang gumawa ng krimen na ito ay kailangan galingan ang pagkukubli para hindi siya mahuli ng kanilang mga kasama. Meron tayong mga gagawin ng fact-finding missions para malaman natin ang katauhan ng hinahanap natin na suspect. At para gawin lahat ng yan, meron tayong isang informant na tutulungan tayo sa mga detalye ng kasong ito. At ito, ang unang kwento ng informant. Wawa naman si Lola kasi hindi na siya makangiti dahil wala ang pustiso niya. Huling-huli ko kung sino ang kumuha. Kilalang kilala ko siya. Ultimo mga nakasanayan niya, alam ko. Alam ko nga, pag natutulog siya, kailangan na... Kailangan black. AC, medyo nabitin ka ng konti, AC. Opo. Sabi ko nga, yung mga clues na ibibigyan natin sa mga informant, dahan natin malalaman kung sino nga ba talaga ang talagang suspect at may hawak ng pustiso ni Lola. At para ituloy ng informant ang kanyang kwento, kailangan niyo manalo sa inyong fact-finding mission. At ito ang unang fact-finding mission natin. Sa loob ng scene of the crime, makikita ang mga shoeboxes na inipon ni Lola sa buong bahay niya. Sa loob ng 15 minutes, kailangan yung tumapak sa shoeboxes ng hindi nahuhulog at hindi natatapakan ang mga walang laman na kahon para makarating sa dulo kung saan makikita nyo ang ebidensya. Alam ko gagalingan ninyo lahat para malaman ang mga detalye ng kaso. Pero tandaan nyo, may isa na susubukang isabotahe ang misyong ito para hindi kayo manaig at siya ang manalo pagkatapos ng tamang hinala. At ang balita ko, ang pustiso ni Lola, ang pustiso niya ay puro bagang. Ganon ka-unique si Lola. Puro bagang at naka-braces din ang kanyang pustiso. Sosyal. Kaya naman, good luck sa inyong first fact-finding mission. Pwede na kayo lumabas at tumuloy sa sino nila. I want
wanted to enjoy my time with them but at the same time observe them. Ngayon, ang goal ko lang talaga is to observe as much as I can. Ang pinaka-importante, mahuli yung sila. You know? Okay. Mga boxes. Ang nakapagnakaw sa mata ko ay ang gulo ng kwarto. So, crime scene talaga ito. Pumasok kami doon knowing na kailangan naming daanan o tawirin yung mga boxes para makarating kami doon sa box kung saan yung clue. Kaya para siyang obstacle course, di ba? Sinong mauuna? Sinong gusto niyo? Walang gusto mauna sa kanila. Sige, ako. Okay. Para mapatunayan ko sa inyo na wala akong ginagawang masama. I love it. Okay. Sige. May expose kaya dito kung sinong salarin? Hindi ko alam. Kaya bang mga katropa ay alam ninyo? Kung alam ninyo, edi good, sana guminhawa buhay nating lahat. So, pwede tayong tingnan natin. Ano tingin niyo yung mga safe na boxes? Basta dapat Palagay ko yun ng tayo safe. Yung pang-anim. Basta dito tayo magsisimula. Tapos kailangan makarating doon. Oo. Unang step, no, delikado agad. Yun nga eh. Okay. Paano mag-una pala? Wala na. Ba't sinasabot ka? Sandali. Okay, alam ko na yung strategy natin. Sandali. Ano? Kung kunyari, mauna ka, tapos kung ano man maapakan mo, edi iiwasan na namin yan. Kasi alam na natin, di ba? Mahahaba naman po yung mga bias Ayan. natin. Si Ate Maxine na. Kasi magaan talaga siya tignan. Mukha naman siyang trustworthy na hindi naman siya mukhang kukuha ng pustiso ng kung sino man, di ba? I think yung mga dark brown yun ang matibay. Talaga. Apo. Light. Dark, light. Compare mo yung kulay nito sa kulay niya. May pinagsasabi niya. Inanalyze ni Tito Dens ang pintura ng mga shoebox. Hindi, ibig sabihin, ang nakalubog, yun yung mahina. Correct? Opo. So, tamang ito rin ang first step. Yun ang pangalawa. I-skip mo to. Parang nakalubog din yun eh. Ito. Oo. So, parang ito. Pero Hindi, feeling ko ito mas flat to eh. Parang ito, Oo, okay flat to. Malinis yung tingin ko kay AC eh. Hindi ko talaga nakikita si AC as salarin. Noong una pa lang, baka posibleng si Tito Dens yung salarin. Ako, Tito Dennis, bakit mo tinuturoy na kalubog? Ito parang... Asan nakalubog? Ito rin parang... Lubog din po yung pangatlo. Hindi. ito ang lubog eh. Okay, so kung sino man yung mauuna, siya yung parang magiging... Lead. Sa kanya natin makikita kung ano yung mga ano. Parang ikaw dapat, kasi ikaw ang pinakabata. Okay. Wang, are you coming? Hello? Observe agad. Sinisilip ko na ano kaya yung mga smells fishy dito. Hello? Wang. Pagparamdam ka, Paramdam ka, Wang. Wala pa. Bawal pa na yun. Okay. Sending good energy. Ay, nako. Sa mga ubos na ang budget, kahit kakasweldo lang last week, may chance na kayong magkaroon ng pangtawid na 500, 1,000, o 2,500 pesos. Basta ikaw ay may tamang hinala. Hello mga katropay! Ako si Karina Bautista, ang inyong special agent na mga kasama ni Lead Investigator Luis Manzano sa pag-iimbestiga kung sino ang tunay na salarin sa pinakabagong mystery reality game show dito sa Pi Channel, ang Tamang Hinala. Dito, isi-share ko sa inyo ang inside scoop at makikichika na rin ako sa inyong comments tungkol sa suspetsya ninyo. Maritesan lang tayo dito, guys. Kaya maki-hashtag Tamang Hinala sa Pi na para updated kami sa mga hinala ninyo. Maki-join na din sa live imbestigahan. Punta na sa YouTube channel ng Pi o sa chatbox sa pi.com.ph. Yes, eto guys, palakasan na ng kutob
Dahil ang tamang hinala nyo ang maaaring makapagpanalo sa inyo ng pera. Oo. Abangan ang matanong ko mamaya na konektado sa mga ebidensya at sa salarin. At bilang reward sa tamang hinala ninyo, 10 ang may pabuyang 500 pesos. 5 ang may reward na 1,000 pesos. At 2 ang may reward na 2,500 pesos. Kaya pumunta na sa pi.com.ph, mag-register at kumpletuhin ang profile. Nakisali ka na sa investigasyon, pindot painalo ka pa. Oh, kaya naman alam nyo, subukan na natin agad-agad ang tamang hinala skills ninyo. May ibibigay akong tanong at sa lahat ng makakapindot, sa tamang sagot, 10 ang pipiliin via randomizer na mananalo ng 500 pesos. Kaya naman i-flex na ang inyong detective skills dahil heto na ang tanong. Ayon sa kaso, ano ang kinuha mula kay Lola? A. Alahas. B. Ulam. C. Pustiso. Or D. Wallet. Panalo ang may tamang hinala. Kaya naman 1-minute timer starts now. Maghinala na. Yes. Galingan niyo mga katropay dahil ito ay kinuha. Oo. Pero tignan natin marami kasing hinala ang ating mga suspects. Kaya talaga namang nakakalito. Kasi kung ako, ang hirap naman kung defensive ka. Kapag di mo pinaglaban sarili mo, aminado ka. Kapag umarte ka, acting ka. Kapag nagpakatotoo ka, nagkukunwari ka. So ngayon, titignan natin yung pinaka parang hindi normal ang kanyang ikinikilos. Feeling ko, yun ang salarin natin sa ating mga suspects. Kasi talagang magagaling sila eh. Mga aktres at aktor tong mga to na talaga namang ayaw mahulaan. Kaya dito, mga katropay, pwede kayo mag-share ng mga ideas. Magtulungan po tayo. Ayan, meron tayong last 8 seconds, mga katropay. Sana ay nakapag-vote na kayo. Humabol kayo. Pindutin nyo na bago pa mag-end. Time's up. Yes, maraming salamat sa lahat ng nakipindot. Pero oras na para i-reveal kung tama ba ang hinala ninyo. At ang tamang sagot sa tanong na ano ba ang kinuha kay Lola ay pustiso. Kawawa naman si Lola, guys. Hindi na makangiti ito. Sa mga nakahula ng tamang hinala, pindutin ang yes para makasali sa raffle. 10 po ang mapipili via randomizer mula sa lahat ng nakapagbigay ng tamang sagot. At ang mga pangalan na nanalo ay i-announce natin maya-maya. Oo. Kaya tumutok lang at makiimbestiga dahil sa aming pagbabalik, 5 lucky katropay naman ang bibigyan ng pabuyang 1,000 pesos! Yes, sa pagbabalik lang yan ng tamang hinala.